Hello guys, good evening. So, today is Sunday, November 23, 2025. So guys, at eto, meron naman tayong sasagutin ulit na katanungan. So, sunod-sunod yung katanungan tungkol nga sa about the government, kung ano pa ba yung mga tinatawag na may pagbabago pa ba, sabi nila. Kasi sa panayam nung nakaraang linggo ni Saldico ay may dinadawit siyang tao, no? So anyway, sa ngayon, ito, bibigyan ko ng konting paliwanag, no? At ito ay base rin sa aking idea at nalalaman, no? So anyway, regarding dito, maraming salamat nga pala sa pagbigay mo ng topic kung ano yung pwede kong ma-discuss, na gusto mong malaman kung meron pa bang pagbabago ang gobyerno. Okay? So anyway, ito naman sabi ko sa iyo, no? Malaking chances na magbabago talaga ang gobyerno. Okay? Kasi nga sa atin mga Pilipino, siyempre marami tayong naririnig, marami tayong nakikita na kung saan na nadidismaya yung ating mga kaisipan at yung mga nararamdaman natin. Totoo yan dahil nga sa mga pangyayari. Pero eto guys, lagi niyong tandaan, hindi naman kasalanan ng isa ay pwede mo ibintang sa kasalanan ng isa. Okay? So, datapwat marami talagang ugong na mga salita, no? Talagang lumalaganap na sabi nga nila parang wala ka ng tiwala sa gobyerno. Totoo yan. Pero katulad nga ng sinabi ko guys, aasa pa rin tayo, no? Umaasa pa rin ang lahat tayo na pagkakaroon ng linaw itong mga tinatahak natin o tinatamasa natin na medyo kalungkutan, no? Kasi nga andyan na yung mga sinasabi natin na yung pera ng mga mamamayang Pilipino ay napupunta sa mga ilang mga tao at nakikinabang sila, no? So masakit isipin, talagang ganun talaga, no? Lagi niyong tandaan guys, sabi nga nila pag pumasok yung pera, no? Ang pera kasi actually, katulad ng mga sinasabi ko, ang pera kaya niyang baguhin ang tao. Lagi nyo lang tandaan kasi ang pera ay isang malaking tukso, no? May mga iilan sa ating mga mamamayan o kababayang Pilipino, lalo na't nahawakan yung limpak-limpak na salapi, marami nang tumatakbo sa kanilang isipan. Kasi may mga iilan gusto yung tinatawag na instant money, yung dagli ang pera, no? Kasi kumbaga hindi na sila maghihirap, ando na yun So one time lang magiging billionaire sila o millionaire. So ayun yun. Pero at the end of the day, guys, kung titignan nila, etong mga nasamsam o nakuwang pera sa gobyerno ay hindi naman to worth it Meaning, hindi naman to magiging matagumpay yung ginawa nila kasi may balik, no? May balik. Ibig sabihin, yung karma kasi mahirap pag pumasok sa tao yan Diyan mo masasabi at makakatawag ka sa Panginoon bakit nangyayari ang ganito sa buhay mo. So, kinakailangan i-recall mo. I-recall mo yung mga bagay na may ginawa ka ba, nang api ka ba, nang lamang ka ba, o meron ka bang tinatawag na bagay na hindi kaaya-aya na dapat mong gawin. Ayun yun. Kaya kala ba nila o kala ng mga leaders natin na kumukuha sila ng pera ay kala nila okay ng buhay nila? Hindi yun. Hindi nangangahulugan may mga milyon ka sa bangko ay hindi nangangahulugan na ikaw ay masaya na. May mga ilan na kung sino pa raw yung mayaman, siya pa raw maraming problema sa buhay.
So pera na lang guys, yung mga tao talaga nagsisikap, siyempre natutuwa sila dahil sa kanilang pagsisikap na andon, nagkakaroon ng tinatawag na magandang outcome yung ginagawa nila sa buhay nila, nakakaipon. So maganda yon, okay yun. Pero yung mga iilan na katulad ng binanggit ko kanina na instant money, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung pan nila, no? Bakit nagkakaroon ng ganong kalaking pera? Minsan nga tinitignan ng gobyerno magkano ang monthly mo? Eto ang monthly mo. So bakit nagkakaroon ka ng ganitong kalaking pera? Unless na lang siguro kung may business ka na legit, no? Ibig sabihin niyan, totoo na may business ka na bukod sa monthly income mo, meron kang tinatawag na pinagkukunan na mga business, no? Na kung saan napapalago mo, okay yun, walang problema. Pero ang mahirap niyan guys, yung mismo, no? Ibig sabihin positive na, alam na, nakita na yung pera ay galing to sa mga mamamayang Pilipino. So ito yun. Kaya kung mapapansin nyo, no, yung mismong nasasakdal, no, yung involved mismo, maraming kinakanta na tao para ma-switch lang yung gusto niya mangyari at hindi mapunta lahat sa kanya. Ganun lang yung kasimple. Kaya sabi nga natin meron pa bang pag-asang pagbabago? Kung ako tatanungin mo, no, yung nagkomento, no, nagbigay sa akin ng suggestion, malaki ang chances natin na may pagbabago talaga. Kaya nga sabi ko lagi sa previous vlog ko, basta tayo mga mamamayang Pilipino, hawakan natin yung sarili natin, sariling disposisyon natin, malaya tayong bumoto, huwag tayong magpabili ng boto. Kasi pag nagpabili tayo ng boto, definitely, again and again, darating at darating yan. Pikit mata mo, sinusulat mo sa balota kung sino yung gusto mong ilagay. Kasi nga, wala binayaran ka na Then, mapapansin mo, sa tumatakbong panahon, bakit nangyayari to? Kasi nga, isa ka rin doon sa mga kumonsunte, no? Nagkonsinti rin sa mga tao na dapat hindi iboto. Kasi nga, alam nyo naman sa ngayon, iba ang kalakaran talaga. Sabi ko nga sa inyo ang pera ay pinapanginoon. Ayun lang yung kasimple. Pinapanginoon ang pera. Lahat kayang bilhin ng pera. Ganun lang yun. Kaya nga, napakalungkot isipin guys, no? Yung mga iilan sa atin, katulad namin, katulad ninyo, yung mga maralitang buhay na hindi kakain kung hindi kakayod So paano na lang to, no? Paano kung halimbawa ikaw hindi mo inaasahan nagkaroon kayo ng violation sa gobyerno. Madali lang husgahan, madali lang matapos o litisin yung kaso mo. Maaari may paglalagyan ka kasi wala kang pera Pero doon sa mga tao na tinatawag nila na celebrity at may pangalan sa gobyerno, guys, paikot-ikot lang ang proseso. Ibig sabihin yun, walang katapusan yan. Lilitisin, iikot, magiging laylo, iikot na naman. Guys, napakahirap. So magkaroon man ng hustisya, medyo matagal na panahon. Kaya, ayun lang masasabi ko sa iyo, yung nagbigay sa akin ng topic, meron pa tayong tinatawag na pag-asa na may uupo na kung saan magbibigay sa atin ang tamang direktiba, tamang linya, tamang direksyon kung saan maiihaw natin ang ating bayan. Kaya nga, lagi mo lang isipin, hindi pwede nating ibintang ang pagkakasala ng isang tao doon sa isang tao nang wala tayong sapat na batayan. Ayun lang kasimple yun. Kaya nga, alam natin, no? At nababatid ko na majority sa ating mga mamayang Pilipino ay wala nang tiwala Wala nang tiwala actually sa tumatakbo. Kasi grabe naman. Kung mapapansin mo talaga, ikaw ay kumakayod, no?
Hindi lang doon sa mga worker, yung mga iba na nagtatayo rin ng business kung saan bawat kibot mo merong mga taxes na inaawas sa'yo, no? Yung taxes na yan, ito yung tinatawag na yung bayad mo binabayad mo Okay lang sana kung nakikita mo yung mga projects na maganda na kinalalabasan. Kaso ang problema, kaya nga yung mga positive na talaga na nililitis sa ngayon, sana pakita nila mismo sa ating mamamayang Pilipino na merong hustisya talaga. Kung sino yung talagang dapat managot, wala tayong magagawa. Ginawa nila yan Dapat panagutan talaga yan. Kasi doon mismo manunumbalig ang tiwala ng bawat isang Pilipino o mamamayang Pilipino sa gobyerno. Kasi sabi nga natin kapag meron action na ginawa, regardless anumang posisyon mo, anumang pangalan mo, kapag ikaw ay nagkasala, dapat ito'y harapin mo. Ayun, dapat yun, kasimple. Kasi nga, kung iisipin mo, lagi na lang sinasabi ng mga karamihan, walang mangyayari dyan. Litis lang ng litis yan, walang makukulong dyan. Ayun talaga ang number one na nangyayari talaga. Which is true yan. Pero, wag muna tayo maghusga, guys. Tignan natin, gumugulong pa yung hustisya kung sino, Kaya, ayun, lagi nating isipin sa sarili natin na eto mga problema na nangyayari sa atin ay malagpasan natin. Kasi lahat connect. Ibig sabihin ng connect, pag may masamang kalamidad, marami magsasuffer na ating mga mamamayang Pilipino na kung saan doon lalabas na naman yung hindi mo alam kung saan nanggagaling yung tubig na yan. Pagbaha, Dahil andyan maraming, katulad ng sinabi ko sa last vlog ko, marami nagbubuwis ng buhay kada bagyo na dumarating sa ating bansa, Kumbaga, mapapansin nyo lang talagang kawawa yung mga mamayang Pilipino natin na dahil nga sa ginawang hindi magandang proyekto, pinirmahan, sinubmit, aprobado, tapos na. Pero wala kang makikitang project. Kung meron man, kung may ginawa man project, substandard. Katulad ng sinabi natin, pag sinabi kasi substandard, meaning tinipid yung materyales. Sa pinakita lang, ginawa, pero wala siyang tinatawag na quality. Ayun yung mga low quality na kung saan inuna muna yung kumita bago yung mga tinatawag na proyekto na kung saan magiging depensa ng ating mga mamamayang Pilipino pagdating sa anumang mga kalamidad, Kaya nga malungkot isipin. Basta lagi nyo lang tandaan, guys, kada bagyo, o anumang mga tinatawag na sakuna na yan, number 1 yan. Minsan mapapansin mo yung mga kababayan natin, andyan na yung panic buying, kinakabahan na sila. Minsan may mga lugar na kung saan hindi naman binabaha, ngayon binabaha na. Ang iniisip nila, lalo na't kung yung bagyo ay super typhoon, iniisip nila ano na kaya ito mangyayari. Kasi guys, pag pinasok ng tubig yung bahay mo, sa loob ng bahay mo, nako, ang hirap. Hindi mo alam kung paano mo iangat yung kasangkapan mo. Maraming masisira, marami. Ang problema nito, guys, buti sana kung tubig lang yan. Paano kung may mga halong putik yan? Napakahirap maglinis. So, kaya nga, kung mapapansin nyo, yung mga iilang tao o yung mga kababayan natin na gumagawa ng ganong sistema na nagpapasasa, hindi nila iniintindi ano ba magiging outcome nito pag dumating na tinatawag na yung mga bagyo, Katulad nito, kalain mo. Parang kung titignan mo sa
television, manonood ka, televise. Actually, ang hirap tignan. Minsan nasa bubong na sila eh. Nasa bubong na mismo. Dahil yung up and down yung bahay, yung first floor nila wala na. Tinabunan na ng tubig. Kaya mapapansin mo no, ang hirap. May mga ilan, mga bata, paslit, na walang kaalam-alam. Pag tinangay lang ng agos yan, wala na yan. Wala na yan. Dapat inisip din ng mga kababayan natin na doon sa mga nagkakaroon ng tinatawag na sideline sa gobyerno, dapat isipin nila na eto bang gagawin ko ay wala bang mga magbubuwis ng buhay. Katulad yan, hindi mo na pwede ibalik yung buhay na nawala. Ayun na yun eh. Parang napakalungkot isipin, no? Parang naging ano ka lang, tinatawag natin makasarili, selfish, na parang inisip mo na eto, gaganda buhay ko. Aahon ako sa kahirapan. Talaga ito gagawin ko. Pero hindi mo alam yung kinamkam mo ng pera. Sino ba ang magsasakripisyo? Ilang buhay ba ang mawawala rito? Dapat ganun. Ganun dapat inisip. Kaya minsan, lagi na lang natin isipin na time will come na darating din yan. Magkakaroon tayo ng malinaw at maayos na leaders. Kaya manalangin lang tayo. Kaya ngayon, lagi niyong tandaan, gumugulo ang gulong ng hustisya. Maraming kinakanta, maraming tinuturo. Hindi mo alam kung sino na ba talaga. Kaya alam natin, ang mga mamamayang Pilipino, mga kaibigan natin, mga matatalino yan. Kahit gulugulihin nyo, iswitch nyo sa iba, pero alam na ng mamamayang Pilipino kung ano ba talaga tayo sa ngayon. Kaya nga, lagi lang natin sandata ay panalangin lang. Manalangin lang tayo. Na sana lahat ng nararanasan natin ay magkaroon ng lunas at mabigyan ng mapayapa. Okay? So anyway guys, sana sa simpleng vlog na to ay magbigay sa inyo ulit ng kaliwanagan sa isipan ninyo. At nagbigay rin ako dun sa nagbigay sa akin ng topic. Sana naibigay ko ng bahagya, no? Kasi nga, kung halukayin natin yung nangyayari, masalimuot to, masalimuot. At mag-pray lang muna tayo sa ngayon. At sana sa paggulong ng hustisya ay maibigay yung tamang landas talaga sa atin. So anyway, maraming salamat ulit sa inyong lahat. At shout out na lang ako sa kaibigan ko dyan sa Pasay kung saan ako nagmula. At ngayon kung saan ako naninirahan. Kamusta kayo rito? At sa mga crew namin na naka-on board na naway maging ligtas at masaya ang relationship on board, no? Maging maayos kayo at manalangin. Then sa mga nakabakasyon, sana maging maayos at masaya, kapiling ang pamilya at maging okay ang medical ninyo at kayo ay ma-deploy sa kanya-kanyang mga barko. At kamusta din dyan si Chief Engineer Bete, Chief? At maraming salamat lagi sa iyo sa walang sawang pagpapasalamat ko sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, wala rin ako sa kinalalagyan ko. Kaya kada vlog, Chief, hindi kita makakalimutan. Sana maging maayos, pamilya mo. Pahabain pa ng Panginoon ang buhay mo, ang mga pamilya mo, masaya kayo, makaraos sa pang-araw-araw. Si Paring Binjola, pre, at sana maging masaya, kapiling mo ang pamilya mo sa bakasyon mo. At saludo ko sa iyo, pre, at yung mga tao talaga, laging tinatanong kung saan ka ulit na vessel assignment. Ngayon sa new built vessel, pre, naghihintay na yung mga kasamahan mo ro na gusto kanila ulit na makasamang muli. So anyway, maraming salamat sa inyo and see you on my next vlog.
Bye.